Okay, ang ating pong teksto ay matatagpuan po sa the book of Matthew. Ay, Mark. Book of Mark, chapter 11, verse 23 to 24. Okay. Sabi po dito sa verse 23, "For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith." Verse 24, "Therefore I say unto you, what things soever ye desire, when you pray, believe that ye receive them, and ye shall have them." Father God, salamat po sa iyong salita na amin pong binasa. Lord, hallelujah, I ask, O God, hallelujah, the wisdom and knowledge and understanding of your words sa aming pag-aaral. Dalangin ko, Lord, na ang karunungan, Lord, hallelujah, sa tulong ng Banal na Espiritu, ay ipagkakaloob mo, Panginoon, sa bawat isang makikinig. At nawa, O Diyos, hindi lang ito mapakinggan, lalo pa, Lord, na ito yung may pamuhay namin bilang pagkaing espiritual. Father God, nawa ang kaunawaan ang mag-flow sa bawat isa. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ang pamagat po nito, faith is a law, not a gamble. Depayin po na natin yung faith. So ano ang definition ng faith sa Hebrew 11:1? Ang sabi doon, faith is being sure, tiyak, of what we hope for, and the evidence of the things not seen. The proof of evidence not seen. Dito pa lamang po sa definition ng faith, mabibigyan tayo ng kaliwanagan ng kunting kaalaman pagdating po sa title. Ang ibig ng Diyos pagdating sa spiritual laws, ang ebidensya niya ay yung hindi nakikita ng ating literal na mata. Ayan po ang sabi sa Scripture. Ngayon, faith is a law or spiritual principle rather than a gamble. Bakit gamble? Nagiging gamble ang spiritual law pagka nakabase na ito doon sa ating rescue move, luck, na ibig mangyari ng tao. Hindi na naayon doon sa spiritual laws na kanyang sinasabi. Alam niyo po, itong spiritual law ito, kumplito po ito eh. Nagamit ito ni Jesus Christ effectively in His time when He ministered on earth. Unang-una sa 12 disipulo, and then to the 70, and then to the early church and early believers. Question, how come that in this modern age of Christ Church, hindi na ito makita? Sa anong kadahilanan? Amen? Sabi dito, because it is based on the unchanging character. So hindi na consistent kasi po ang law hindi pwedeng baliin. Otherwise, magbabayolate ka at may kaukulang fine o parusa. Ito yung common na ginagawa ng lalo higit Kristiyano. Kung anong sinasabi sa Scripture,
Naggagambol yung kanyang espiritu para gawin yung paraan na akala niya tama. Mayroon po tayong spiritual law na pinagbabasihan. Jesus is teaching his disciples about the power of faith and prayer, stating that without doubt, they can command mountains. Alam mo naman po natin, mountain, it symbolizes problems, big problems. Ngayon, yung big problems na yan, kaya nating ma-overcome yan. Pag ang gagamitin natin yung spiritual laws. Alam niyo po, pagka tayo'y nananalangin, huwag tayong titingin doon sa hinihingi natin. Titingin tayo kay Kristo kasi may principle siyang binibigay sa atin on how to get that prayer we are asking from Him. Kaya po tayo mga Kristiyano, magwa-wonder tayo, bakit ganun? Ang tagal ko ng Kristiyano, tapat naman ako, lahat ng gawain nandun ako. Why? Kasi tayo mga Kristiyano, we have to move according to spiritual laws. So yung law of faith, kailangan po consistent, hindi nagbabago. Kaya nga reliable. Sure lagi yun. Tumpak, hindi ka magkakamali. Di po niya napapansin? Kahit anong hinihingi natin, tagal na nating hinihingi. Naggagambol na po tayo, nawawala tayo doon sa spiritual laws na ibig nating lakaran ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen? So, i-breakdown ko po yung sequence ng teksto para malaman po natin. Sequence, Roman number 1, letter A. First, you say to the mountain, you command it to move. Pansinin niyo po yung teksto natin. Ayan ang sinasabi. Pagdating sa problema, you have to say to that problem. Karamihan po sa atin pag may problema, sinasalita, napapasa lang na napapasa, ay si ganito, may sakit si ganito. Ang sabi niyo, you talk to the problem. Dito pa lamang po, pag nag-move tayo according to the Word of God, so hindi na tayo mawawala. Kasi yun ang sabi, command. Matthew 17, chapter 20. And Jesus said unto them, because of your unbelief, for verily I say unto you, if you have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove. Nothing shall be impossible unto you. So, ang hinihingi nga lang ng Panginoon, sinlit lang ng bustasang pananampalataya, you can move mountains. Marami sa atin humingi ng malaking pananampalataya. No, yung law niya, sapat na yung maliit. Why look for the bigger kung hindi ka naman mag-move doon? Ito ang principle niya. Maliit lang. Alam niyo po, buto ng mastasa, napakalit noon. So meron ka lang nung pananampalatayang ganon, malaki na ang mga gawa mo. Yung imposible sa tao, because you are son and daughters of God, magiging posible. Because of our faith. Amen? Second, you don't doubt in your heart. Hindi ka dapat nagdududa sa puso mo. You maintain your confidence regardless of what you see. Kita nyo na po, yung paningin na naman. Dapat pag may pananampalataya ka sa iyong puso, hindi ka dapat matitina kung anong nakikita mo. Most Christians, pagdating sa sinses, sa mga sablay, po ang pinag-usapan po natin dito. Kaya nga dun sa definition ng faith, the proof or the evidence of the things not seen, mahirap po yun sa walang pananampalataya. To see is to believe yung kanyang panghawakan. Tayo tinuturuan tayo ng prinsipyo ng Diyos. 2 Corinthians 5:7. For we walk by faith, not by sight.
O, kita niyo po. Lumalakad tayo by faith, not by sight. Spiritual things is by faith. Physical things is by sight. Let us see third. You believe that what you said will come to pass, not with hope, not with wish. Anong ibig sabihin nito? Di ba pag nanalangin, yun ang sabi sa Mark 11:24 eh. You believe what you said and it will come to pass. So dito tayo dinadala rito ng Panginoon doon sa kaparaan ng imposible sa pananaw ng tao. Natural. But we are natural. We are supernatural man because we have the Holy Spirit of God. Dapat maunawaan natin ito. We have to abide by this principle. You believe that what you said will come to pass. Not with hope. Kasi ang hope, later on mangyayari. Kaya nga ang faith is now. Pag nanampalataya tayo sa Diyos, ang ibig niyang sabihin, pagka may hinihingi tayo, binibigay agad. But we have to claim it by faith. Iyon ang faith ng hindi masakyan ng tao. Hindi nila mapanghawakan yun. Itinuturo tayo dun sa tama eh. Mas marunong pa ba tayo sa Diyos? Siguro naman hindi. Matthew chapter 8, verse 8. The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof, but speak the word. So nandoon yung tiwala ng centurion. Lord, no need for you to come under my roof. Sabihin mo lang yung salita at gagaling yung aking servant. Saan kayo nakakita ng ganung klaseng pananampalataya? Hindi nag-aalala. Unbeliever pa yon. Eh tayo, matagal na tayong Kristiyano, believer eh. Nagkakawin ng windang. Yung ating pag-exercise ng pananampalataya. Fourth, you believe you receive when you pray, not after you see. Ito po yung kadalasan. Pag nanalangin tayo, gusto natin makita na agad. Nakita niyo po yung principle? You believe you receive when you pray, not after you see. The manifestation of your believing, kailangan mauuna muna yung pananampalataya, paniniwala. Saka, magpa-follow yung manifestation. Hindi po the other way around. Ganun ang ginagawa natin. But speak the word only, and my servants shall be healed. Kita nyo na po, binigyan pa ng diin, emphasis. Salita lang, Lord. Nandun yung trust niya sa Panginoon. First time niya na masubukan yung kapangyarihan ng Diyos. Siguro may knowledge na siya na nakapagpapagaling siya, kaya nandoon yung kanyang yung loob na tanungin si Kristo para pagalingon yung kanyang servant. Pero hindi pa siya believer. Po ba? Kaya yung trust, yung tiwala, mahalaga po yun. John chapter 11:40. Then Jesus said, Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? Di ba sinabi rito? Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? Future tense. Bakit future tense? You have to believe first before seeing the manifestation. Ganito po yan. Pag nanalangin tayo, hindi nagmamanifest, you are not believing. Hindi ka pa nanampalataya doon. Kailangan manampalataya ka muna. And what follows? The manifestation. Iyan po ang prinsipyo. This is the law of faith. Speak to the problem. Believe you receive when you pray. Maintain your confession without wavering.
Hindi ka nagdadalawang isip. And you will see the results of manifestation. So, nakasequence po. Pagsasabi o pagtatapat at hindi ka nag-aalinlangan. Ito po yung mga karakter na ibig makita ng Panginoon, lalo na sa atin. Kung wala ang mga ito, hindi natin masusundan yung kanyang prinsipyo na dapat nating ipamuhay. Amen po? Palakpakan natin ang Panginoon. Roman number 2. Faith is governed by spiritual laws. Just as the physical world is governed by physical laws, ang faith po is governed naman by spiritual laws. Narinig nyo na po yung law of gravity? Saan po nag-exist ang law of gravity? Dito lang po yan, sa mundo. If I will tell someone to come over here, hindi siya pwedeng lumakad on the air. He has to walk on the pavement. Maglalakad siya sa simento. Because of the gravity. So may laws dito sa mundo. Sa faith, may laws ng spiritual laws. James chapter 2 verse 17. Even so faith, if it has not works, is dead, being alone. So yung pananampalataya pala, pag walang gawa, patay. Bakit nananampalataya tayo? May gawa naman. And yet, walang manifestation. Bakit po kaya? Di ba? Lahat naman eh. Nag-exercise tayo ng pananampalataya. May gawa. Pero, patay. Wala. Anong kadahilanan? Kasi yung works natin is not according to the law of faith. Romans 10:9. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thy heart that God had raised him from the dead, thou shalt be saved. Ano po nakita nyo dyan? Very important word, confess. Sa isang Kristiyano po, mahalaga yung sinasabi mo, yung dinideclare mo, yung binuboss out mo. Pag nagawa natin yon, doon tayo malalaman ng Panginoon na may pananampalataya kasi ini-exercise natin to. Most of the time yung mga Kristiyano, iba ang kino-confess, lalo na pagkadating sa masuliranin sa buhay. Iba ang namumutawi. Verse 10. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Kailangan manampalataya ka sa katwiran ng Diyos. And with the mouth confession is made. Kita nyo no? And with the mouth confession is made unto salvation. Mahalaga yung confession. Hindi ka malalipat doon sa salvation pag hindi mo kinonfess. Ayan po ang turo sa atin. Ngayon, kung confession pala ang pinagbabasihan, ano ba yung kinoconfess natin? Mga negative ba sa buhay? Mga negative ba na ikalulugi natin? Dapat na mamutawi sa bibig natin, hindi yung ikalulugi natin. Dahil hindi natin alam bakit ganito nangyayari sa akin. Kasi of the negative.
things that comes out of your mouth. Hindi mo ba? One of the primary works of faith is confession. You must speak, you must declare, you must voice what you believe. So kailangan magsalita ka kung anong pinapaniwalaan mo. Di ba? Confirmation lang po yan. Kung anong pinapanampalatayanan mo, pinapaniwalaan, kailangan kasabay yung pagbuka ng bibig. Pinapatutuhanan mo lang yung believing mo. When you speak God's word over your situation, it will work. When you declare what God has promised, it will work. You have to command the mountains to move. And by that, you're activating the law of faith. So pag wala po pala ito, hindi natin ma-activate yung pananampalataya. Kaya nga, nagtataka tayo, bakit ganun nangyayari? Roman number 3. The area where most Christians fail in their faith. Proverbs 8 and 21. Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Marami po dito, unknowingly, nasisila ng dyablo. Napakatalas po nito. Death and life are in the power of the tongue. Hindi naman sinabi in the power of your action. Tongue. And they that love it, kung sino yung ibig, gustong-gusto yung magsalita ng ganon. You will eat the fruit thereof. Aanihin mo. Kaya kung ayun sinabi mo, babalik sa iyo yun. 100%, walang duda. Yan ang sabi ng law of faith. Kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila, at ang nagsisiibig sa kanya ay magsisikain ng kanyang bunga. Ito. Ang mga Kristiyano nagko-confess once or twice. Lalo na pag Sunday, o di ba? Kino-confess natin yung Word of God. Lalo na pagka nagpipray tayo ng healing o kung anong hinihingi natin sa Diyos. So, kino-confess natin yan. Yung confession natin dyan in favor of us. So, ito yung twist. Sabi dito, and then, they start talking about the problem again. Pagkalipas ng 1 o 2 araw, pagdating ng katapusan ng linggo, bumabalik. Bumabalik yung negative confession doon sa kanyang ipinanalangin o kaya dinudulog. Samantalang dinudulog niya yon, Lord, pagilingin mo ako. Yung bakit bumabalik? Because of feelings, pains, and emotion. Pag naramdaman mo makirot, aray ko, masakit pa. Bitag ka na. Kilinin mo mismo, ikaw mismo nag-declare. Masakit. Unknowingly, akala natin tama. But it is the violation against the law of faith. Kaya nagiging gambol. Nire-rest natin yung ating sarili. Doon sa hindi ka naman magpapala. They declare God's promises on Sunday and then complain about their circumstances the rest of the week. And they wonder why nothing changes because they are violating the law. Hindi nila alam. Kaya ganoon ang nangyayari kasi sumusuway sila doon sa law.
The law requires consistent confession, not occasional, not when you feel it like it. So ganito po tayo minsan. Nasabi ko na yan. Pag kinanti ka, nung karamdaman mo, i-identify yung masakit pa talaga eh. Hebrew 10:23. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promises. So, pag nagko-confess tayo, as our profession of confessing our belief, without wavering, hindi ka dapat nagdadalawang isip. For He is faithful that promise. Nung mangako ang Panginoon, tapat siya, gagawin niya yan. Kaya lang, hindi niya ginagawa kasi nag-waver ka, nagbago ka ng pananalita regarding your situation. Kaya nawi-withhold. Ngayon nag-i-expect tayo na pagpapalain ka, Lord, why? 3 years ko na kaya, Lord, hindi sa'yo. Hindi pa rin. Ibalik po natin. I-review nyo yung mga confession nyo, yung mga deklarasyon natin. Doon nyo matitrace yan. Hindi natin alam. Di ba sabi sa Bible? Satan is like a roaring lion. Umiikot-ikot yan. Pag nag-iikot yan, kasi yung sa Job, di ba yung sa Job may pains? Nakalagay doon. Nakapasok siya. Di ba? Hindi alam ng Kristiyano, pero tinuturo sa atin na naghihintay lang ang demonyo ng pagkakataon para makapasok siya. Alam niyo, hindi siya nagbe-break nang walang dahilan. Sumusunod siya sa law eh. Makakapasok ka lamang pag nag-break si Job. O nag-break nga, nagbigay ng opening, o nakapasok siya. O di ba? Doon na siya sinubok ng diablo. Eh pinapasok mo eh. Kaya nga ang isang tao, pagka pinapasok natin si Satan, hindi lang isa ang gagawin yan. Magmo-multiply yan, kung ano-ano na lang. Magtataka tayo, bakit ganun? Kaya nga, bantayan natin ang ating bibig. Romans 3:27. Where is boasting? Ito. Where is boasting? It is excluded. By what law? Law of works. Nay, but by the law of faith. So pag-i-plus nga po nung 11 Mark 24. Therefore I say unto you, what things soever you desire, you wish, you ask. When you pray, believe that you receive them and you will have them. Nawa, maunawaan natin ito. Ngayon, ikunik ko po yan dito sa Romans 3:27. Sabi dito, where is boasting? It is excluded by what law? Law of works. Ang sabi diyan, pag nanalangin ka, believe that you have received them and you will have them. So, paano tayo mag-boast, magmalaki, magmapure? Ito, kaya nga ang sabi dito, saan tayo magmamapure? Yung pagmamapure, inalis na. Ayan ang sabi, inalis niya. Ng Panginoon. Ano yung inalis na? By what law? Law of works. Kaya nga, sinabi na hindi natin mapanghawakan, magwo-work out pa rin tayong prayer. Ito po yun.
Ang sabi dito, hindi na kasi law of faith na tayo ngayon. Inihiwalay na yung ganong klaseng pananaw ng dahil sa works, law of works. Hindi na ngayon, tayo ay law of faith na. So ito ang ibig sabihin nito. Gusto ng Panginoong Hesus, exercise natin yung law of faith. Wag na natin balikan yung law of works. Alam niyo po, hindi naman tayo dapat mag-effort eh. Hindi tayo dapat mag-effort. Mag-i-effort lang tayo pag naghayo. Pero yung mga claims of promises, binigay na ng Panginoon yan eh. I-claim na natin by faith, by declaration, by confession, by voicing out. James 3:6. The tongue also is a fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole body, sets the whole course of one's life, in itself sets on fire by hell. Kita niyo na po, yung bibig. Ang sabi dito, it corrupts the whole body. Kita niyo na po yung the whole body? Pag na-corrupt yung whole body mo, magagawa ni Satanas kung anong gawin niya dyan. Eh nakapasok eh. Kaya nga pinapag-ingat tayo ng Panginoon. You have to abide by the law of faith. Amen? James chapter 5, verse 7. Jesus himself said, if you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you will, and it shall be done unto you. Herein is my Father glorified, that you bear much fruit. Ito. Diyan ba? James. Diyan yun. Nagkamali ako. Pero yung content tama, di mo ba? Sabi na. Kita nyo na po dito. We are being instructed sternly by the Lord. If you abide in me and my words abide in you. Both ways. Mag-a-abide siya sa'yo, ikaw din mag-a-abide sa Kanya. Ask whatever you will. Ask whatever you will. So, wala pong restriksyon paghingi sa Panginoon. Ang hinihingi niya lang, kung namumuhay ka sa Kanya at siya sa'yo, hingiin mo na kung anong gusto mo. Ayan ang sabi. May naririnig ako. Ang hingin na daw natin yung needs. Eh, once ito, will eh. Whatever you will. Binibigyan na nga tayo ng laya. Sinusurprise pa natin. Hoy, wag mong hingiin yung yung want, yung needs mo lang. Yung needs, kahit hindi mo hingiin, alam na ng Panginoon, di ba sabi sa Bible? God knows already your needs. So, binibigay tayo din dito, hingin natin yung gusto natin. Kita nyo na, ang Panginoon, hindi maramot. Gusto niyang lumigaya ka sa desire mo. Kaya hingin mo ang lahat. Kaya lang, may hiningi din siya sa atin. Kung ikaw'y namumuhay sa akin at ako sa inyo, hingin mo na, malaya ka na, go, hingin mo. Hindi kanya pipigilan. In fact, inaalaw ka nga eh. Notice what Jesus said. The word abiding in you. That means the word is living active. Kaya pag nag-abide ka sa Kanya, yung word of God is living active, hindi living dead. Doon natin na-activate yung salita ng Panginoon through our faith. By that, the word is living active and producing fruits inside you. Kita nyo na po?
Producing fruits inside you from within out. Mag-uumpisa sa iyong espiritu. Kaparaanan ng Diyos yan eh. Bahala siya. Lord, ikaw may control ng katawan ko. In fact, pag-ari mo, di ba sabi niya, you do not belong to yourselves now. You are mine because I live within you. Ako ang may control. Ngayon, paano mo bibigyan ng full control si Jesus Christ kung hindi ka namumuhay ayon sa Kanya? Siya willing lagi siya mamuna, anuhin tayo, pero inhingi yung tayo naman. At doon lang sa magde-decide, sige, hingiin mo na anak. Hingiin mo na lahat ng gusto mo. Lord, gusto ko na magkaroon ng malaking mansion sa lupa. Dahil sa langit, meron na. Hindi po masama ang mag-desire. In fact, ini-encourage tayo ng Panginoon. Kasi, ito yung law of faith na ayon sa kanyang kalooban. Amen? Conclusion. Absolute faith is God unclouded by doubt, empowers believers to overcome insurmountable obstacle and receive what they ask in prayer. Pag sinabi po unclouded, hindi siya nauulapan para magduda ka. Clear, ibig sabihin. Pag tumingin ka sa langit, ang makikita mo talaga yung blue. Walang kulay. Na mag-doubt ka kasi walang ulap na nakatabing. Clear, maliwanag. Ito ngayon ang nag-empowers to overcome insurmountable obstacle. Ibig sabihin, yung hindi malutas-lutas na problema, nagabundok, na hinaharap mo, ma-overcome mo. Pag ikaw ay nanampalataya, na walang halong pagdududa. Di ba ba? Napakaganda ng turo sa atin ng Panginoon. Dinadala niya tayo doon sa prinsipyo na kung saan magbibinipisyo tayo. Ngunit kung lalabagin natin to, paano natin mapoprobe na yung pangangaral ni Kristo ng mga panahon yon totoo in these days? Diba? Kasi hindi natin maikakaila. Proven doon sa 12, doon sa 70, doon sa early church, yung early believers. Bakit ngayong modern church, wala na? Because of, ano yung nasa pamagat? Because of our gamble with the law of faith. Mas gusto natin ilagay natin yung ating sarili na kung saan malalagay tayo sa bingit ng alanganin. Gusto natin by chance, suntok sa buwan, uncertainty, walang katiyakan. Ini-embrace tayo ng Panginoon, anak, dito ka sa law of faith. Ito yung desire ko sa iyo para pagpalain kita. O di ba? Napakadali kaya. Walang tayong susunod. At ang turo dito, ipagpatuloy mo lang yung declaration mo doon sa promise niya. So hindi ka magdi-declare ng kalugaan mo. Lord, salamat. Magaling na ako in the name of Jesus. By your stripes, I'm healed. Lord, salamat. Hindi ako nagkukulang dahil sa biyaya mo, dahil ikaw yung aking provider. Lord, salamat sa wisdom mo dahil tinutulungan ako ng banal na Espiritu. Lahat ng binabanggit mo dito, nasa sa atin na. Nire-record lamang through proclamation. Di ba? Yung gusto natin ng so much blessing. Binigay na rin yung so much blessing eh. I-claim na lang natin. Paano tayo mag-claim ng blessing? Halimbawa, gusto mo ng sasakyan. Lord, salamat. Pinagkaloob mo na sa akin yung sasakyan na desire ko. In Jesus' name. O, di ba? Ngayon, pag narinig ka ng unbeliever,
Tatas ang kilay. Binigay na daw. Sabi, ewan ko anong term, parang wala sa ayos to eh. Binigay na daw. Iyon ang turo sa atin. We have to encourage others through the Word of God. Alam niyo po, doon pa lamang sa pagdideclare natin, ma-encourage mo na sila, huwag kakaiba pala ang born again, kahit wala pa dinideclare, nandyan na. O sila, doon sila sa to see is to believe. In the flesh. Hindi sila namumuhay according to the Spirit, in the flesh. Ayun ang gusto ng tao eh. Kaya nga bumaba si Kristo para makapamuhay tayo according to the flesh, ay to the Spirit. Dahil kung hindi, mawawala ng saysay. Yung ginawa ni Kristo doon sa cross ng Kalbaryo, na yun ay ginawa niya para sa atin, para kunin muli tayo doon sa dominyo ng kalaban, si Satanas. Para magkaroon ulit tayo ng buhay. Buhay na kasiyasiya at buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Pare God, maraming salamat po Panginoon sa iyong biyaya kay Kristo. Salamat o Diyos sa lahat Lord ng kaganapan ng iyong ginawa 2,000 years ago. Lord, salamat sa iyong mensahe dahil muli o God, rinipress mo ang aming isipan, aming puso sa iyong mga salita na bagamat alam namin yung Panginoon, Lord, nababahira ng ulap ng doubt ang aming buhay. Pare God, patawarin mo po kami sa aming mga ginawang aksyon na hindi sumang-ayon sa iyong salita. Lord, nawa sa aming paglakad sa mundong ito, may pamuhay naman iyong salita na may kalinawan at kapangyarihan upang makita, Panginoon, ang katwiran mo sa aming buhay. Lord, kakaiba kami sa mga tao sa mundo. We are supernatural being because of the Holy Spirit. Lord, without the Holy Spirit, hindi kami, Panginoon, makapamuhay ayon sa nais mo. Kung kaya, O God, hallelujah, tumatagal, Panginoon, yung mga binimit sa dapat naming tinanggap na. Siguro, from the first time na kilala kami sa iyo, dapat unti-unti na nagmamanifesto yun. Subalit, Lord, nalagpasan kami ng aming pagdududa. Kung kaya naman, Panginoon, humingi kami ng tawad. Puspusin mo kami, Panginoon, ng iyong kagalakan, ng iyong kapangyarihan, upang makalakad kami, Panginoon, sa mundong ito na may katwiran. Nadala-dala namin, O Diyos, hallelujah, yung buong ginawa mo doon sa krus, na kami, Panginoon, ay magniningning sa mundong itong aming ginagalawan, upang makita nila, Panginoon, ang ilaw na kakaiba na magdudulot sa kanila, Panginoon, ng pagtatanong kung ano nga bang mayroon ka na wala ako. Lord, isa lang ang tanging sagot. Tayo may Kristo, sila wala. Kung wala silang Kristo, kanino ba ang mob dapat magmula sa atin? Lord, sa mga programs na aming gagawin, lalo na Panginoon sa darating na EGR, nawa, Lord, ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu
ang maranasan, Panginoon, ng bawat isa. Lalo na, Panginoon, yung mga bago pa lamang, Lord, upang makita nila, Panginoon, ang kapangyarihan mo kung paano kumilos. Lord, nananampalataya kami na ang gagawin namin, ugad, ay maging matagumpay. Dahil ang Diyos na sumasama sa amin ay Diyos ng katagumpayan. I-equip niya kami ng lahat ng karunungan na binibigay niya sa kanyang salita, na dapat di man naman nating isagawa at ipamuhay for His glory. Father God, marami pong salamat. Sa inyo ang kapurihan, sa inyo ang kapangyarihan at kaluwalhatian. Sa tanging pangalan ni Kristo Jesus lamang itong aming samot dalangin. Amen and amen.